Pero diba ito yung punto ko dati, kung naalala nyo. Ang sinasabi ko, kung kayong Pangulo, explain ko lang po sa inyo para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Total budget season ngayon eh. Alam niyo po yung budget season sa Pilipinas, yung budget season, okay? Sinabit na po yung National Expenditure Program ng executive dyan po sa... Sino yun? Si Takeru Miyamoto? Merong bell? Gulat ako dun Sabi ni Takeru habang bumabanat kay kay Christian Esguerra kaya ba ni Christian Esguerra na habang nagbablog siya pumipindot siya ng bell. Ting 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 gumagano. Kala ko si Takeru Miyamoto yun masabi ni Ma'am Viola Garcia kaya siguro natanggal sa ABS-CBN at ANC yan. Hindi ko lang alam kung ano yung dahilan kung bakit natanggal. House of Representatives. So binubusisi na po yan. Okay? So ang power of the purse nasa Kongreso. Pero kung nakita niyo, di ba, meron yung President's message, budget message. Ang tawag po sa budget ng Pilipinas, the President's budget. Dahil siya naglalatag ng mga priorities kung saan dadalhin yan. Okay? Now, ano ba yung biggest scandal na meron tayo ngayon? Flood control, hindi po ba? At mismo si President Marcos yung nagano yan, yung nagpaputok niyan, quote unquote. At we gave him the proper credit for that dahil hindi ginawa ng ibang presidente, di ba? Tulad ng binabanggit ko before, he took the bull by the horns. And he deserves credit for that. Binabanggit ko yan, di ba? Tsaka doon sa iba nakakaalala. Pinagtanggol ko yan, di ba, nung nagpakalat itong sinahari Rocky ng yung bangag video, na pagkakita mo, alam mo namang AI generated Sabi ko, so mas raon itong mga DDS na ito. Sipin nyo magpapakalat ng ganito. So, pag gano'n, nagdi-discuss ako ng ganyan, yung isip ng iba, kunwari, pinagtanggol mo yung... Okay, kaya nga, ito naman yung point, Christian. Okay? Ilang beses mong binatikos ang Pangulo at yung administrasyon? Okay. Hindi na naman ito yung first, di ba? Ang tanong ko na, lagi nga kayo nag-uusap ni Ronald Llamas. Ang pulutan nyo lagi si Pangulo. Okay. Right? Pero hindi natatawag, hindi nako-call out or hindi nagagaya sa kagaya nito na ito kasing yung huling komentaryo niya o yung pagtatanong niya it's either tanga ka or kasabwat ka. Doon ang masakit para sa mga loyalista. Kaya talagang nag-alsa, yung mga vlogger, hayop na yan Wala kang pagpipiliang maganda dun Tanga or kasabwat. Yun. Sabay-sabay na nagkakontentan. Tapos sabay-sabay ang oras. Ay kagaya ho niyan, mga kababayan, di ba? Minsan nakakasabay natin sila Boss Mike Cervera dahil dun sa mga sa mga oras na pwede lang po kami. Sa oras na sinasabi ni YouTube na eto ganito, ganitong oras yung madaming nanonood sa iyo o kaya ganyang oras ka mag-vlog. Di ba? Tayo naman po vlogger, baka sabihin ng iba, puro ka views. Gusto mo humarap ako dito tapos walang manonood. Di sana kinausap ko na lang yung sarili ko. Di ba mga kababayan? Hindi ubra sa akin yung sasabihin na kahit po walang manood, okay lang, ganito, ganyan. Di kausapin mo na lang yung sarili mo. Kung okay lang pala nang walang nanonood sa iyo. Di po ba? Kaya kami, sasabihin ni YouTube, eto yung oras na maganda yung views mo. Ito yung oras na madaming nanonood siya. Siyempre kami, susunod kami doon. Tapos kasabay na din doon sa oras namin na angkop para sa mga schedule ho namin, mga kababayan. Hindi nyo makakaila yan. Ang tanong, kinall out ba kayo? Hindi. Kahit ginagawa niyong pulutan, halos pagtawanan? Ito lang talaga. Hindi naman At yung mga loyalista talagang nasaktan. Lalo na si Top 1. Yun yung nakita ko na talagang pagkakita niya yata nung sinabi na it's either tanga ka o kasabwat ka, doon nag-react na talaga siya. Kasi okay lang, sige, kasi pag kritisismo, tatanggapin naman yan Kaya sabi ko siya, sige, ikaw ba? Sandali. Nag-criticize siya sa Pangulo. Pero hanggang ngayon naman, walang di ba? Walang nasasabi ang Pangulo. Okay lang, ganun pa din mga kababayan. Kaya lang, yung mga vlogger na sumusuporta, yung mga taga-suporta ni Pangulo, yung mga loyalista, yun yung talagang nag-react po, mga kababayan. Di ba? Natin kay Atty. Enzo. Meron ba nag-call out kay Atty. Enzo ng ganito? Wala naman Bakit ikaw? Bakit nako-call out ka?
Mm. Di ba? Ba't nako-call out ka? Richardson, Kamanag, shoutout sa iyo. Yung si Marcos, sasabihin, ano ka, anti-Duterte ka. O pag binanatan mo si Marcos, pro Sara Duterte ka. May mga nagpapadala sa akin, sinasabi, si Esguerra, ano na pala, no? Closet na Sara Duterte supporter. Excuse me, pwede niyo siguro tingnan baka tayo yun Hindi kasi kanina ang thumbnail natin kukunin na siya ng SMNI. Bakit to? O yan, kagaya ho ng sinasabi ko, bawat ibigkas ng aking bunganga, meron akong backup. Syempre ho, ganyan yung naratibo ng mga DDS po, mga kababayan, na si Marcos ang may kasalanan yan kasi siya ang pumirma niyan. No? Parehas na parehas lang din po Sabi ko, baka kuhanin na din to ng SMNI. Mahilig pa naman siya ngongo ang hindi naman ngongo si Christian Esguerra. Pero pagka si Christian Esguerra nalinya doon sa SMNI, biruin mo, siguro lulutang yan. Lulutang. Biruin mo, katabi mo sa kaliwa, ngongo. Katabi mo sa kanan, may banil sa kilikili. Tapos yung ibang mga nandoon, ayoko na lang magsalita. Huwag na natin ituloy. No, syempre, kung makita nyo naman po si Christian Esguerra, kahit papaano po, mga kababayan, kutis pang artista. Di ho ba? Malayong-malayo doon sa mga kutis natin na pangbasahan lang po, mga bossing. Pagka yung nasama dyan sa SMNI, tingin ko hindi naman din. Hindi naman din ho, mga kababayan. Pero kapag naitabi mo siya doon sa mga yun, kinana, parang nana ang itsura ng mga nandun na mga makakasama niya. yung content ng mga nilalabas natin dito sa pastors. Nakita nyo? No? Sorry. Sa sistema natin ng pamahalaan, yung presidente napakalakas. Kaya kita nyo, di ba? Kahit sinong presidente, yung partido niya, yun yung nagiging Sabi ni Sir Leo, di ko kilala yung Esguerra na yan and I never want to know him. Hindi ako subscriber niyan. dominant See? Sabi nyo noon. Di ba pag nag-uusap sila, sabi niya napakalakas. Di ba minsan sinasabi nilang dalawa, si Pangulo, lame duck na. Di ba? Bakit yan lang ang napanalo nyo, midterm election? Ang hina. Hindi. Sabi ni Mood Covers, may mga kakamping din na hindi agree sa sinabi niya. Totoo. Kasi mga kakamping po, mga kababayan, sa nakikita ko po at base sa base sa nakikita ko po, mga boss Chipamo sir, majority humahanga na din sa Pangulo. Majority sumusuporta na din po sa Pangulo, mga kababayan. No? Hindi nila isinesantabi yung mga proyekto at yung pagpupursige ng ating presidente, mga boss Chipamo sir. Dahil karamihan pa nga sa mga kakamping, okay, ang galing, ipinakukulong yung mga magnanakaw, ipinakukulong yung mga plunderer, ipinakukulong yung mga ganito ganyan, iniimbestigahan yung mga may sala sa bayan. Napapansin at nakikita nila yan. Sabi ni Ma'am Trek Sevilla na sobra si Christian, na sobra ni Christian ang pagmamagaling niya. Ayan, sabi yan ni Ma'am Trek Sevilla. Game. Hindi ko ma-reconcile yung ibang Sabi ni Ma'am, forever, Bet de Jesus, no? Mga kakamping sa tama pumapanig at isa ako doon. Sabi ni Transformer, para sabihin mong tanga ang Pangulo, wala ka din pinag-iba sa mga Duterte. Sabi ni Emmanuel, taga Batolan, Christian Esguerra, sigurado magagaya ka kay Ngalbo. Sinong Ngalbo? Jason sa? Si Boss Ngalbo? No? 2x2, 2 ngipin sa baba, 2 ngipin sa taas. Sabi ni, yan, diyan ka magaling. Considered, no? Kung magaling na journalist yan, di dapat, after siya, sinipa ng ABS-CBN, may ibang kumuha sa kanya sa mainstream. Noon pa mayabang, kahit sa Net25, walang kumuha. Parang si Mike Abe. Naalala niyo ho yun, mga kababayan? Yung umalis si Mike Abe, no? Yung sabi niya, hindi pala kumbaga ayoko nang nile-lecturean ako ni Buloyski dito. Binaba yung mic, umalis na. Di ba?
kinabukasan may trabaho agad, mga kababayan, may kumuha agad. Yun, si Mike Abe, no? Man nga sinasabi nila, mahina, mahina sa rating, ang baba ng rating, parang kiss of death pagka kay Pangulo. Right? Kay Pangulo. Nadidinig ko yan sa kanila. Oh? Meron bang nag-call out sa inyo? Wala. Tapos ngayon sasabihin nyo malakas ang Parang kiss of death kapag kay Pangulo. Alam ko, yung mga DDS, meron. Yung dati, 2022, sa kakamping doon kay Atty. Leni Robredo, yun yung sinasabi namin na kapag ka nalinya ka dyan sa mga dilawan, tapos ikaw ay politiko, para kang kiss of death. Yari ka, tatalo ka. No, ngayon wala na ho sa kanila yon. Nandito na sa mga DDS. Biruin mo ba naman? Ang sasamahan mo, lilinyahan mo ho, mga kababayan, ayaw sumagot sa mga confidential funds at dun sa iba't ibang kanilang mga issue, 'di ba? Sir Ping Laksamana? Sabi ni Rebecca Tabanyag, frustrated na pag-iwanan kasi, no? Pangulo. Ano ba talaga? Dapat isa lang. O balik doon sa sa topic na tanga at saka kung di ka tanga, kasabwat ka. Ayun, balik tayo doon. Alfredo Rada, shoutout po sa inyo. Mahina ba? Lame duck na ba? O malakas? Mamili naman kayo. Kasi nandito ang mga viewers nyo. Para sa akin, malakas ang Pangulo. Ano ho, mga kababayan? Malakas ho. Lalo na kapag ka talagang ang pink at pula, tayo-tayo po na nabuo dito, mga kababayan, ay hindi nagkawatak-watak po. Ang tingin ko naman po, hindi naman po tayo aabot sa punto na magkakawatak-watak tayong pink at pula nang dahil lang po doon sa naging tanong, sa naging tanong ni Christian Esguerra. Kasi yun yung sinasabi niya, tanong eh. 'Di ba? Hindi tayo, imposible tayong masira doon lang. Kung sino, o kung siya lang yung nagtanong nun, siya lang yung nagtanong nun, mga bossing. Di ba? Kasi nadidinig ko lagi si Ronald Llamas. Ang hina. Hindi maganda na siya. Kung ngayon, hindi magandang siya ang mag-endorse. At pinag-usapan nila endorsement eh. Di ba? Hindi pwede mag-endorse. Dapat sa iba. Okay. So, sabi pala nila. pag sinabing sa iba, definitely dapat hindi manggaling ang kandidato sa partido ni Pangulo. So, sino yung inaangat nila? Sige nga. Sa pink. Tayo naman, mga kababayan, hanggang ngayon po ay gusto ko pa din mangyari yung pink at pula. No, kunyari, ganito. Sa presidente, pink. Sa vice-presidente, sa pula. Or vice versa po. Dahil para ho sa akin, mga kababayan, yung maiiwas po ang ating bansa sa pamumuno ng mga Duterte ulit, ay malaking bagay na po iyon para sa ating bayan ho, mga bossing. Yun yung pinakatalagang super tambak at imposibleng manalo itong mga ito at makabalik po, mga kababayan, sa pamumuno. No? Yung pink at pula, magsanib puwersa. Ang sumasamba pag alam ang mali, no, at madaming taong nagsasabing mali ang ginagawa, pero pinagtatanggol mo pa rin. Yun ang sumasamba. O kaya yung mga taong nilalagyan ng jacket, no? Ang karton, yun ang sumasamba daw ho, mga kababayan. Galing po yan kay Michelle Gali.